May mga binhi na halos di mo mapapansin. Mas maliit pa sa butil ng bigas. Mayroon ding kasing liit ng buhangin. Ito ang binhi ng mustasa. Nasa 1 hanggang 2 milimetro lamang. Ito naman ang binhi ng sequoia. Kasya lang sa kamay. Ang binhi ng bakawan, mahaba at mukhang di tatayo. Lahat ng mga binhing ito ay maliit sa simula. At kapag itinanim na, nagsisimula na ang pagbabago at sa loob ng ilang panahon, ang binhi ng mustasa tumutubo ng hanggang 3 at 6 na metro sa loob ng ilang buwan lamang. Nagiging maliit na puno na pwedeng silungan ng ibon. Ang binhi nito ay ginagamit bilang pampalasa, oil at gamot. Ang binhi ng bakawan, kayang kumapit sa lupa at tubig. Ang mga ugat nito ay lumalawak, kumakapit at nagiging parang bakod sa dagat. Sa taas na 20 hanggang 25 meters at sa ugat na matindi ang kapit, napipigilan nito ang pagguho ng baybayin. Nagiging tahanan din ito ng mga isda, alimango at iba pa. Kahit maliit pa sa simula, ang binhi ng sequoia ay lumalaki ng daan-daang talampakan. Ang pinakamalaking sequoia tree ay umaabot ng higit 300 feet. Ang trunk nito ay malapad at may matitibay ito na sanga. Di mo aakalain na ang maliit na binhing mas maliit pa sa iyong kamay ay maaaring lumaki ng ganito. Sa laki at taas ng punong ito, nagiging katulong natin ito para maiwasan ang global warming sa pamamagitan ng pag-absorb at pag-store ng carbon sa atmosphere. Lahat ng mga ito ay nagmula sa maliliit na binhi lamang. Sa paglipas ng panahon, tumubo ito at nagiging malaki, hindi lang sa sukat, pati sa tulong nito sa atin sa iba't ibang mga bagay. Ang pinakamaliit na simula ay kayang gumawa ng pinakamalaking impluwensya. Ganoon kagaling ang lumikha. Sa bawat bagay na nilikha, may something amazing na nagagawa. Kaya sa bawat puno o halaman na iyong makikita, alam mo na maliit itong binhi sa simula. Amazing nga ang Creator dahil laging may bagong natututunan tungkol sa wonders of creation.